So what's up mga ko, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, huling battle review sa Pedestal 3 Eliminations sa Motus Battle League. So yung 7 battles sa first round uploaded na yun sa channel natin at ito na yung pinakahuli. So ito yung pinaka main event nung Tagpasan 4. So yung Good Kid versus Pilos. So alam niyo naman, 'di ba? Na-review natin yung tatlong pedestal dito sa Tagpasan 4 at alam niyo naman na etong Tagpasan 4 event is nandun ako live, 'di ba? Grabe yung performance ng dalawang MC na to, especially Pilos. Grabe, halimaw men. Respect kay Good Kid. Props kay Good Kid, pero tangina, kung napanood nyo na yung battle na to dito sa channel ng Motus, alam ko, nag-check ako sa comment, alam ko sobrang nabaliw kayo ni Pilos, lalo na nung live. Tangina, halimaw na Pilos yung nagpakita doon. Grabe. So, umpisa pa lang ng video, tatanungin ko na kayo. Tinanong ko na to dun sa sa review ko kay Hespero tsaka Blizzard, 'di ba? Iniwanan ko kayo ng tanong doon. So ngayon, dito naman umpisang tanong, Hespero versus Pilos. Kanino kayo? So umpisahan na natin to, Good Kid versus Pilos. Let's go. Si Good Kid, pinili niya mauna si Pilos. Unang banat para kay Pilos, Pedestal 3 tournament. Game. Laban to, pakinggan natin. Nandito na yung kampiyon. Dahil harap na lang hinahanap. Pahiya ba ako? Di nyo alam nangyari. Na yung linya na yon, si Prince nagpapasabi. Kaya kung ikukumpara mo kami, paawat pare. Alam mo kung ba't Prince siya ng Bulacan? Katapat mo yung hari. Oo, wala ako sa Philip Top tryouts. Tingin ko, inaanggulo mo. Pwes ito, todas na ako. Ngayon sisihin mo yung 1 minutes kung ba't mainit ako sa mga oras na to mo. Tapos game! Game! Binreakdown ka na ni Antonym kaya wala na sa akin bumabagabag. Tinalo ka ng tinalo ko at sapat na yun na paliwanag. Tinalo ako ni Cass. Ulol! Siya mismo umamin na yung laban para sa amin. Kaya paano mo masasabing tinalo ako ng tinalo mo kung nanalo lang siya sa boto ng natalo sa akin? Sige nga! Di ba ikaw mismo nagsabi, Iho? Okay, so tahi-tahi yung reference ni Pilos doon. Good Kid versus Antonym. Ito yung mga reference niya. Good Kid versus Antonym. Tapos Antonym versus Pilos. Tapos Good Kid versus Casper. Ayun yung ginawang or ginamit na reference ni Pilos. Sa Pedestal 1, naglaban sa semis si Casper tsaka si Good Kid sa pagkakaalam ko, 'di ba? Sa pagkakatanda ko, yun yung naging match up. Na-review na natin 'yun. So, if mali ako, correct niyo na lang ako, pero sa pagkakatanda ko, Good Kid versus Casper yung yung semis. Tapos Good Kid versus Antonym sa Hantungan 3. Yun yung event ng 30 versus Nego G, 'di ba? Yun yung ginawa niyang reference na tinalo ni Good Kid si Casper. Sa pagkakaalam ko, nagkaroon ng stutter or nag-choke si Casper noong time na yon. Tapos yung kay Good Kid, Antonym naman, mas naging creative or mas naging effective si Antonym nung part na yon. Tapos ngayon sila naman yung naglaban, Good Kid Pilos. 'Di ba? Tinalo kasi ni Pilos si Antonym sa Pedestal 2 second round, 'di ba? Second round tinalo ni Pilos 'yon. Ayun yung ginagawa niyang reference ngayon. So sana nasundan nyo yung binigay kong reference sa kung ano yung tinutukoy ni Pilos dito. Para sa amin, kaya paano mo masasabing tinalo ako ng tinalo mo kung nanalo lang siya sa boto ng natalo sa akin? Sige nga, di ba ikaw mismo nagsabi, Iho, na ako yung nanalo, oh.
Baka inangle mo pa. Si JN nga na teller, napachat na sa akin yun eh. Baka kumounter ka pa. Ano sasabihin mo? Hindi rumekta mga linya? Pinatunayan mo lang na ikaw ay lame. Pinagtanggol ko lang sarili ko. Tamang defense wins game. Kasabayan ko yan sa liga ni Pamoso. 4 years ago. Kita mo nga naman, nauna ka mag-Motus pedestal pero ako yung mas natandaan. Nagawa akong magkampiyon sa liga natin. Matagal na akong panalo sa'yo. Ibalik mo pa dun. At sa napapanahon, paano mo ako matatalo kung mas siksik na bara ko ngayon? Kasi old god daw ng Motus. Palakpakan! Siya si God Kidlat. Lakas loob, lumaban sa Diyos ng FRBL. Ayun, bag! Ginawa. Okay. Lakas ng loob, lumaban sa Diyos ng FRBL. So, reference ni Pilos dito yung Good Kid versus Diyos dun sa 1UP4 tournament. Na-review na rin natin yon at yun, malinaw naman na kay Diyos talaga yung battle na yun. So, if di nyo pa napanood yung battle na yun, pwede nyo panoorin sa FRBL, Good Kid vs. Joss. Pero kung gusto nyo naman mapanood yung review ko doon, pwede nyo rin panoorin sa channel ko. Siya si God Kidlat. Lakas loob, lumaban sa Diyos ng FRBL. Ayun, bag! Ginawa kang tanga sa flood. Tinapak-tapakan, nilapas tanganan pa nga. Ikaw lang yung kilala ko na God na imbis sa ilog ng Jordan, bininyagan sa baha. Pagtapos niyang matalo kay Class, bumaba ng flood. Halatang bobo neto. Sugatan lumusong sa baha, ayun tinamaan ng lepto. Hindi siya nakapasa sa Class, kaya nag-summer lumaban. Resulta, lagapak pa nga. Isang malaking tanga. Religion na nga lang yung subject. Bumagsak ka pa pagbalik. Durog kay Antonio. Siya daw yung tunay na ginto. Kaso, ang tanong, kinayaman mo. Tanginang to, ang sakit no, na natalo ka sa abogado kahit ipaglaban mo. Na-ambush din niya ni Vincent sa taga-insane na sukol. Oo, nung masakmal siya ni Snoop Dogg, tuluyan ang naulol. Kasi ano bang bago dyan? Puro bagong issue. Balita, ang nasa linya, aminado na nga. Pustahan, meron diyang Mot, J. Black, Pibus, PSP, Marcos Duterte, Lenny Mindanao, El Nino, Dominic Bea, Jeepney Pay South, El Nino. Nakakagago, di ba? Isasama niya sa reference, ito double meaning, gagawa ng wordplay, wag ka ng kumontra, tanga. Ngayon, paano ka naging good kid? Kung bata ka pa lang, chismoso ka na! Alam kong ipapamukha mo sa akin yung pagkatalo ko ay third. Pero alam mo bang, hindi earning pangalan ng tatay ko, walang piko si Marjorie, sadyang peke mga nabuo. Kaya kung yan yung angulo mo, para sabihin ko sa'yo, na natalo lang ako sa mga bagay na hindi naman totoo. At isa pa, yung laban namin, kabilang sa ugat, kung ba't siya lalong tumatak sa nagawa kong tumapat. Kaya tamang sabihin mga brad na yung 3 na uga ng malakas. Kaya nga may bungang bumagsak, magkaiba tayo. Hindi kita binibiro. Sila mismo nakasupat. Marami pa akong tinatago, kaya nga laging hinahanap. Ako yung gumulang na sa laro, maikli na pasensya ko. Huwag mo ko subukan na sukatin. Tandaan mong isang mali mo lang, bata, tatamaan ka sa akin. Tang ina mo. So ito yung magandang i-breakdown yung yung walang crowd, no? Walang crowd reaction kasi mas malinaw, mas mararamdaman mo. Ako, alam nyo na to, no? Alam nyo na to. Hindi ko masyadong iniiskuran yung crowd reaction, dinidisregard ko yung crowd reaction. So para sa akin, sobrang ito yung mga performance na kung paano mo mapapanood, kung paano mo matatanggap yung mga bara, yun yung mga masasarap na gawa ng reaction or breakdown kasi focus ka lang talaga dun sa focus ka lang talaga sa nagpe-perform, hindi mo iintindihin yung reaction ng crowd So ngayon, going back, sobrang aggressive, sobrang yung energy ni Philos, sobrang lakas nun, sobrang yung performance niya, yung sulat niya, nagko-complement kung paano niya dinideliver, may diin, 'di ba? Yun yung mga gusto kong deliver, yung may diin yung andun yung punchline tapos i-deliver mo pa ng may diin, may puwersa. Sobrang sobrang laking hatak nun para sa akin. So, yung round 1 ni Philos,
in-explain ko sa inyo yung mga ginamit niyang mga reference and sana nasundan nyo yun. Tapos gumamit pa siya ng iba't ibang, yun, yung FRBL, no, yung nung natalo sa class, bumaba ng flood, tapos sumali sa 1-up tournament, tapos yung FRBL, Jost, body bag, ganyan. Yun, marami naman, malinaw naman yung naging reference ni Philos dito. Nagustuhan ko yung mga laro niya, nagustuhan ko yung mga references. Effective yun, kasi naintindihan ko yun kasi nga na-review natin yung 1-up 4. Siguro kung hindi natin na-review yung 1-up 4, medyo ano pa ako doon, medyo hesitant pa ako or hindi ko pa maintindihan yung mga bara. At saka kung hindi ko pa siguro napanood yung Pedestal 1, yung laban ni Good Kid tsaka ni Antonym, kung hindi ko napanood yung Casper Philos, 'di ba? Marami yung mga sinabi kasi ni Philos na mga match up, panood ko yun, kaya siguro sobrang nakapag-catch up din ako sa mga references niya at naintindihan ko rin. Pero going back sa context, sobrang lakas nun, sobrang powerful nun, kung paano niya i-perform yung mga verses niya, sobrang nagko-complement yun. Solid na round 1 para kay Philos. Effective yung mga angles na ginamit niya. Direkta yun, no? So yun, sobrang linis lang kasi sobrang linis ng performance, tsaka sobrang linis lang ng dating sa akin kasi nga walang crowd eh. Mas mapapakinggan ko or mas iintindihan ko yung mga verses ni Philos. Tsaka si Philos hindi siya naka-base talaga sa hindi siya lang, perform lang siya, spit lang siya ng mga lines niya, hindi siya nag-aantay ng crowd reaction, hindi siya nag-aantay ng may magre-react, hindi siya nag-aantay or hindi niya kinukuha yung crowd na palakpakan muna kayo dyan, parang ganun. Hindi, natural perform siya. Kung may mag-react, okay, kung wala, diretso ako. So yun yung isa sa mga magandang character ni Philos pag nag-perform, 'di ba? So keep it up. Maganda 'yon. So pakinggan natin si Good Kid. Wow! Patay! Yung crowd! Game! Nangatan lang yung mataas na kahoy! Umasta ng advance na icon. Bunga lang naman ng tree. Kaya tinitingala ang yung quality na parang apple. Apple of di ayang hubog. Pwes sa aking tutok, sa tuktok ni Idol. Pagputok itong hinog-hulog, tamang rifle kasi. Man! Rifle. Sana sumagi sa'yo. Kahulugan ng punto. Apple ni Newton bagsak mo. Kaya nga tama sa ulo. Bang! Ito'y flashback sa una mong pagkatalo. Sumalang ka sa hazing bago naging kapangkat ng ikatlo. Padil sa baba ng puwet. So audit ka. Bago maging kapangkat ng ikatlo. So sa mga hindi nakakaalam, kagrupo, unknown na po si Philos at kagrupo nila sila 30. 'Di ba? Sila 30. Alam ko after nung laban nila eh. 'Di ba? Ayun. Ito'y flashback sa una mong pagkatalo. Sumalang ka sa hazing bago naging kapangkat ng ikatlo. Padil sa baba ng puwet. So audit, kawawa to. Kanyang tuhod na pa-bend. Grabe, langong-lango. Pagkadurog na kamit, kasi palong-palo. Namama, sa bawat hit ay makikitang latak ka, kaya namamasa, bawat hit ay makikitang lataka. Itong battle kasunod na paddle. Pagkatapos nung boss, ako yung isang kapares ng tres. Gamit na tabla ay 2x2. Na-trader ka ng tirador. Patago na tong utos, tamang sakit ay times 2. Kasi ikay na double cross. O baka sabihin yung issue, generic lang, na parang TGP. Yung initials, pasok pa rin. Sa fraternity, kapatid kang 30 Good Kid, ikaw ang bagong kasapi. Initiation sa'yo ng TGP, naging Tao Gamba P. Ito'y history. Ginawa kong Emilio Aguinaldo si 30. Taksil na Pangulo.
At ikaw ang punong katiwayan ng tree na sa akin nakipagbuno. Dito sa Motus, pinili ka niyang kanang kamay. Bali ang punto, ikaw ang right choose. Kaya sa hazing, ginawa kitang dakilang lumpo. Okay. Lagay mo, pilay baldado. Right Sa iyong choose. estado, matutulad. Dahil bukod sa battle rap, karera mo, di na umusad. Nanggamit ka ng user upang style ng guhit mo umunat. Ako naman, naging pusher na sa pilay ang movement tumutulak. Respeto sa'yo, alam ko. Pagod ka na sa masyadong grind. Kaya sa bibigay kong gasolina, tataas pa iyong drive. Takbo ng iyong isip, panay 3 wheels. Labis na sa 2 tired, pero kung trip mo nang tumigil, matatanggap mo ngayon strike. Wala nang rollback yung round, kung di mo gets, wala kang dunong. Binatak kita sa 3 wheels, parang tres na nagpagulong. Bato-bato sa langit na tamaan ko yung adik, kaso ang laro at topic walang halo yun nagalit o pahapyaw na bahit. Layon lang manglait ng tulad mo na pangit. Ang ugali at kunwari pang humble ka bad trip, tamang parinig kay Arik. Humahara na awit, ibig mo sa big league, kaya nang gagamit. Huli ka balbon, galawan mo sabit tong unggoy dumikit sa tree upang magkaroon ng kapit. Ideya ko, tahi-tahi. Madaming angulo, punchline, laging si 3D. Pagdating sa dulo, kasi parehas tayong may dalawang. Magkasunod na talo, kaya ngayon pa lang, pinakita ko nang sa'yo ang kopang pangatlo. Yeah. Okay. Good Kid, yung style niya, syempre, yung mga wordplay, yung mga cut words, yun talaga yung pinaka, niya, yun talaga yung pinaka-style ni Good Kid. Alam natin yan, na-review na natin si Good Kid ng ilang beses sa pedestal 1, sa 1 up 4, sa mga non-tournament battles niya. Ganun talaga yung style ni Good Kid. May pagka-lyrical lyrical siya, tapos technical, tapos gumagamit pa siya ng mga cut words. So binubuo niya yung mga wordplay sa pamamagitan ng mga cut words. So yung iba doon okay, pero yung iba doon kasi yung tawa lang ako doon sa Mansanas. Ano yun? Mansanas. Basta yung laro niya doon sa may Mansanas, tas yung hit eye, tas sa hit eye yung palo, yun. Naman, yung iba naman understandable, pero yung iba kasi parang hindi na, alam mo yun, hindi na naging ganun ka-effective. So, sa performance, sa giggle, sa delivery, maganda yung deliver ni Good Kid kasi andun nga niya, nakapaloob nga dun yung mga cut words nandun So, maganda yon. Pero, kung titignan natin, yung pagiging agresibo, yung mas malinis na performance, yung mas may mabibigat na punches or haymakers, nakuha yun ni Pilos sa round 1. So, bibigyan ko ng 10 kay Pilos, tapos 8 naman kay Good Kid. So, yun lang yung masasabi ko kay Good Kid. Okay yung mga cut words niya, pero laban kay Pilos, or sabihin natin yung estilo na gamit ni Good Kid is hindi yun enough para matalo mo yung ganito kalakas na Pilos, no? Hindi effective yung mga napili niyang mga, or sabihin natin yung mismong style niya is hindi effective kay Pilos kasi iba yung performance ni Pilos, men. Agresibo, no? Ulitin ko lang, okay yung mga cut words, okay yung mga wordplays ni Good Kid, kaso hindi yun enough against Pilos. So yun, 10-8. Doon pa lang, pinakita ko nang sa'yo ang kopang pangatlo. Yeah. Patay din yung crowd, Gago! Shit! Gago, nalakas ng loob, gago. Yo! Shit! Pansin nyo ba kanina? Pag alam niya yung linya, sumasabat, bumubulong. Pag nag-react naman yung crowd, bayos. Kayang-kaya ko pa yan. Ugali mo na yon. Pwes kung sa'yo, distraction, sa akin distraction, breakable ka pa naman. At dapat mong tandaan na hindi kami predictable, sadyang bastos ka lang. May 3 rounds na nga tayo kada battle. Tas gusto mo yung round ko, round mo din? Aba, Good Kid! Tanginan to, buwaya nang i-steal ng round. Good rinig na rinig sa video. Yung pagsasalita mo, hinay-hinay naman.
Pinapasok mo yung round mo sa round ko. Ano yan? Venn diagram. Isa kang spoiled brat, semi-mongoloid, dating sundo nung elementary ka. Yung lunchbox nga, katerno ng bag at yung pencil case mo may built-in na pantasa. Ikaw yung kahit tatanga-tanga, nilalagay sa rowan kasi malabo yung mata. At ikaw din yung sinasamahan pa ni teacher sa CR pag natatai na. Kasi rebat niya kay Class G. Oo, ako'y makabeli kasi grabe pagkatupak ko. Bonak to. Pes ako, girlfriend, toyoin na may regla, di mo kaya, tupak ko. Sabi niya kay Yenom, height ko, 9'11". Ha? Taas naman ang abnong to. Anong 9'11? Baka 7'11, laki ng patong mo. At napanood ko yung laban mo sa Bacolod. Sobrang lakas nung inuman ng crowd. Talagang 9-11, taas naman nito. Tapos baka 7-11 kasi ang taas ng patong mo. So, alam nyo naman, no? Sa 7-11, shout out sa 7-11, di ba? Alam nyo naman na mas mahal sila kumpara sa mga grocery, di ba? Okay? Mo! At napanood ko. Ha? Taas naman ang abnong to. Anong 9-11? Baka 7-11, laki ng patong mo. At napanood ko yung laban mo sa Bacolod. Sobrang lakas nung inuman ng crowd. Talagang pukpukan ng battles yung maririnig mo tuwing nag-i-speech siya ng round. Sabi niya, maning-mani ka sa akin. Parang ding-dong, may sumigaw. Oy pre, shot mo na, kanina pa yan. Sabi na, kasi corny ka. Oy pre, paabot mo sisig. Si Gago, inaneng, nagdala ba naman ng pulutan ding-dong sa bar? Ayun di siya pinansen, pero balita ko, gusto mong mag-ano na. Pwes ngayon pa lang, promeno ka pre. Di namin kailangan ng batang pasaway, may supremo na kami, malaki respeto. Kalbo, gusto mo maganon? Yung banga nga rin. Pwes ito payo, mula sa akin. Kung gusto mong sumali, dapat kalugar mo si Calix. At kahit hindi ka adik, matuto kang gumamit. Kayang-kaya kitang laruin habang yung quality hindi nababago. Magagawa mo kung wordplayin kasi yun lang nagagawa. Sarili mo mismong refleksyon ang magpapamuka sa yung sinasalamin na oo, magaling ka sa isang bagay, pero sa isang bagay ka lang magaling. Tapos ayaw mong inuulitan ka ng anggulo. Galing. Masyado kang maarte. Grabe yung punto nun, men. Yung, oo, magaling ka sa isang bagay, pero sa isang bagay ka lang din magaling. Ang galing nun. Yung punto na, oo, wordplay mo ako, di ba? Nag-pay off eh. Galing, ang galing nun. Nababago. Magagawa mo kung wordplayin kasi yun lang nagagawa mo. Ang inang yan. Bigat nun. Sobrang simple, pero ang bigat nun. Tapos sinundan niya pa na ito. Sarili mo mismong refleksyon ang magpapamuka sa yung sinasalamin na oo, magaling ka sa isang bagay, pero sa isang bagay ka lang magaling. Galing? Tapos ayaw mong Diyos mio, ang galing nun. Sobrang simple pero tagus yun kay Good Kid. Ulitan ka ng anggulo? Ha? Masyado kang maarte. Ano sasabihin namin sa yung iba eh, wala ka namang ibang sinasabi, wag mo ako diktahan. Alam na alam ko kung paano ka sirain. Dahil isa ka sa dahilan kung ba't sinabihang weirdo yung liga natin. Bakit? Doon dumadayo ka. Kabit-bit mo yung utos, pero hinahayaan mo lang masira. Samantalang yung kinukutsa mo na si McCoy nag-champion na sa ibang liga. Huwag mo idikit yung pangalan mo sa akin. Hindi tayo parehas. Hindi tayo magka-rival. Oo, hanggang semis lang ako. Pero nagawa akong doblehin yung views mo nung finals. Oo, dalawang beses na akong nanatalo. Pero nanatiling pandayo. Yun ang hindi kayang gawin. Kasi kahit ilang ulit kang manalo hanggang average ka pa rin. Wala akong binanggit tungkol sa kanta. Nunal mo na panira, di ko sinama sa paksa. Wala akong linya tungkol sa pamilya. At sa isang bagay nagtataka na oo, hindi ko ginamit yung blacksmith pagkat matagal na ako nasa Galing. Pinaka-highlight ng round 2 ni Pilos is yung dalawang haymaker niya na sobrang bigat para sa akin. Yung ma-wordplay mo ko kasi yun lang yung kaya mong gawin. Tapos yung magaling ka sa isang bagay at dun lang, ano yun?
sa isang bagay ka magaling kasi ano yun? Basta, yun, yung scheme na yun. Okay, yung dalawang punchline or yung dalawang scheme na sinabi ni Pilos para sa akin, dun pa lang di ba? Dun pa lang na nabutasan na niya si Good Kid, no? Sabi ko nga sa inyo kanina sa round 1, ganito talaga yung style ni Good Kid, yung mga wordplays, yung mga cut words, di ba? Yun talaga yung laro niya, yung pagiging technical, andun di ba? Yung pagiging technical, sinasamahan niya ng mga cut words tsaka ng mga wordplays, and effective yun if iba yung kalaban, or sabi ko nga rin sa inyo, effective yung mga ganun, pero sa ngayon against Pilos hindi di ba? So ayun, nasabi ko yun sa inyo sa round 1. Then nagkaroon ng angulo si Pilos dito na ma-wordplay mo ko kasi yun lang yung kaya mong gawin, tas magaling ka sa isang bagay, yung scheme na yun, di ba? Napakatindi nung dalawang dalawang haymaker na yun para sa akin. Matindi yun, mabigat yun, at nabutas niya doon si Good Kid, no? Plus yung ibang concept, yung ibang verses niya pa na sumusundot, yung mga jokes, no? Yung about dun sa laban niya, sa yung may sumigaw daw na paabot ng sisig, shot mo na yan, di ba? May mga ganung jokes na pasok pa din, hindi naman naging dragging yun, or hindi naman naging mahina yung transition doon, di ba? Maganda pa rin yung naging round 2. Ang outcome ng round 2 ni Pilos, yung mga verses niya, ang ganda ng pagkakatahi-tahi, ang ganda ng pagkakasasalansan, di ba, ng round, yung placing, ayos din yun, nagustuhan ko din yun. So, round 1 and 2 ni Pilos, parehas yun, malakas yun. Tignan natin kung maibabawi ba ni Good Kid yung sarili niya doon sa performance sa round 1, or kahit matapatan niya yung round 2 ni Pilos. Let's go. Oh! Magaling daw ako sa isang bagay lang. Pwes, di mo akong maiisahan. Mag-isip man ng maraming paraan, and if you think there's one way, kulang ang yung 100. Ano? You keep it 100. No, parang Manuel Rojas. Patunay yun, pre. Nawala akong napala nung first round. Tanging nahita kulay ube, aray ko, be! Ako'y tuloy lang, di pa pipigil. Sagasa ang abante. Arangkada ko may gigil. Arangkada ko may gigil. Lumog ka sa atake. Lumog ka sa atake. Arangkada ko may gigil. Lumog ka sa atake. Sakit ng katawan mo, walang tigil. Naka, nag-stutter. Hanggang pagbiyahe, kahit ikaw yung nagta-tricycle, maghahanap ka ng pamasahe. Babaliktad ka solid, hahalik ng solid sa aking kamao na parang torrid, smell the blood, nosebleed, heart attack, Zoldyck, tatanggalan ka ng pintig, total ikaw. Heart attack, Zoldyck. So reference ni Good Kid doon, yung si Killua na kinuha yung puso nung nakalaban niya. Hindi ko alam kung saang part yun. Napanood ko yun. Yung kinuha niya yung puso nung lalaki na kriminal, 'di ba? Kriminal yun Doon sa parang stage na basta kung napanood niyo Hunter x Hunter, magets niyo yung sinasabi ko. Ng solid sa aking kamao na parang torrid, smell the blood, nosebleed, heart attack, Zoldyck, tatanggalan ka ng pintig, total ikaw ay offbeat. Okay. Utak niyang wala sa tempo ay na tempo pa sa akin. Sa bagsakan kung may tempo, kanyang tempo wawasakin. Bilang pambawi, sumabay na lang sa acapella redemption niya at scheme. Pedestal, hangad ma-redeem, i-flow mo nga walang redeem. Punto lang ng Bulacan, ang cadence mong na-project. Dinadaan sa sigaw at hand gesture. Sign na language, tone deaf. Kahit konektado sa isang grupo, di ka hadlang at no threat sa pangkat mo. Ikaw ang pang-apat na ulo, kita naman sa forehead. Batil nila ni Da Vinci. Pilit pang tinatakpan ng bonnet at nung salamin. Kaso, kahit itago ng todo, espasyo sa noo na natiling si Ed. Kaluwag pa rin! Pinaparamdam ko no lies. Sa paranormal na wak, banat ay sakto. Ako'y parang poltergeist na binabato lahat
ng bagay sa'yo. Pagiging matapang, palpak. Pagkaduwag, niya kasi totoo, hantungan. Yung nagpanggap na idkaluwag, nadali ng multo. Okay. Casper, seryoso? Tinalo ka lang? Doon ko na patunayan. Nang hina mo naman. Bangungot ako nun. Alam kong alam mo yan sa pedestal yung soul, nasa paanan ko lang. Sa pool, kayong dalawa. Sibat paghirit ko, tirang tagos sa kaluluwa. Pagkat spear ito. Sa batin niya ni Casper, feeling mo. Spear ito, tsaka espiritu, nilaro niya yun. Yung spear na sibat. Okay. Pagkat spear ito. Sa batin niya ni Casper, feeling mo, napagtulungan ka ng Tacoma. Gumagawa ng false hype. Pero ang totoo, nayari ka nung multo na parang ghost right. Habang ako, walang kaambagan at sanay matulugan. Di ko katulad to na umaangat lang magagaan mong bars kasi crowd tagabuhat mo. Habang ako, si Kesyo, dito ako epektibo at komplikado. Sige, magbingi-bingihan ka lang na di mo tunog mga banat ko. Maririnig mo pa rin naman pag pumutok na pangalan ko. Walang halong line mark. Ibabang todas ko ang pasabog time bomb. Bilang na oras mo. Yow! Okay, nakahabol si Good Kid after nung starter niya. So, eto, to be honest, akala ko ibababa ko na yung score ng performance ni Good Kid. Isa 7 ko na sana yun eh. Kaso, naging effective yung bawi niya. Syempre, still, ganun pa rin. At yung atake ni Good Kid, cut words, mga word plays, yung spear ito, tsaka spirito, yung sibat na spear, ayos yun. Tapos yung natatawa lang ako dun sa tinalo ka ni Casper. Alam ko ano yun? Ngayon ko nalaman na mahina ka, something ganyan. So instead of 7 points ang ibibigay ko kay Good Kid sa round 3, props sa kanya, nabawi niya yon. Yung choke niya o yung stutter niya dun sa bandang gitna ng first half niya is nabawi niya yung habang nag-speech siya ng remaining verses niya sa round 2. So yun, still ganun pa rin. Instead of 7, bibigyan ko pa rin ng 8 puntos si Good Kid. Wala na akong ibang masasabi dun sa performance ni Good Kid kasi yung approach niya, yung atake niya, parehas lang. Yung about dun sa nakita niyo naman na kung ano yung naging laman ng verses ni Good Kid dito sa round 2. Yun din yung naging laman, 'di ba, ng round 1 niya. So parehas lang ng atake, more on word plays and cut words lang talaga yung laman. And masasabi ko yung iba ineffective, yung iba effective, 'di ba? Yung second half ng round 2 niya, para sa akin mas naging effective 'yon. Kaya para sa akin pumantay ulit. Nakabawi siya after niya magkaroon ng slip-ups or stutter sa round 2. Kay Pilos, sabi ko na sa inyo, sobrang solid pa rin. Yung performance, yung dalawang haymaker niya na bumutas talaga kay Good Kid, sobrang effective nun. At hindi ko narinig sa round 2 ni Good Kid na may tumapat sa dalawang haymaker ni Pilos doon, yung magaling ka sa isang bagay tapos ma-wordplay mo ako kasi yan yung kaya mong gawin. Yun, solid yun. So it's a 10-8. So 20-16. Rounds 1 and 2 Pilos na yon. Round 3 tayo. Hulog ka, pre. Masabi po ng aray ko, be. Si Vicente tulog na, be. Ano lang to? Yo! Tapusin na natin to. Bakit nga ba wala sa flip top si Good Kid? Yan ang tanong kong nabuo. Samantalang nakapasok si Charisma, finalist lang din siya ng pulo. Breakdown natin. Ruffian Class Lux, champion ng mga liga kaya sure na may slot. Ulit. Ruffian Class Lux. So si Ruffian, champion ng FRBL 1 up yung season 1. Class G, pedestal 1. Lux Artist, pulo. Okay. Champion ng mga liga kaya sure na. Breakdown natin. Ruffian Class Lux, champion ng mga liga kaya sure na may slot. Undefeated run ni Class G, veteran moves ni Ruffian at pangmasang kulit ni Lux. Mga finalist, Manda Baliw, witty joker ng FRBL na umabot ng sunugan kaya. Okay, Manda Baliw, finalist,
kalaban ni Raffian yun sa 1UP Season 1. Nasa flip-flop na rin sila. Next. Approve kay Arik. Charisma, underrated top tier ng pulot. Charisma, siya din yung finalist ng Pulo, yung Laxartis versus Charisma. Siya rin yung finalist, which is nasa flip-top na rin. Si Laxartis nasa flip-top na siya, kaso nag 1 minute siya nag 1 minute siya after, diba? At pagiging overall MC ang kanyang nagamit. Charisma, underrated top tier ng pulot, pagiging overall MC ang kanyang nagamit. Tapos yung Motus, merong good kid na magaling. Basta! Meron tayong good kid na mismong si Arik sa style niya na babagot. Kaya tinanong niya si Zayt ng, Zayt, ano magandang dahilan para ipasok ko yun? At para matapos ang usapan, si Zayt na sasagot. Mo, Zayt. Wala siyang masabi, yun na ang sagot! Si Zayt ang dahilan kung ba't naipit ka sa gitna. Kasi pinagbuksan ka niya ng pinto, tas bigla niyang sinara. Alam kong pagtapos neto, magtatampo ka sa kanya. Pero di mo siya pwedeng kutyain. Kasi saan ka magtatanim ng galit kung nandito ka sa sarili niyang lupain? Imbis na mapahiya yung liga at madismaya si Enigma, nakaisip siya ng paraan. Pinush ka niyang mag-FRBL tour na, saka sinabihang, tangina tol, kayang-kaya mo yan. Doon ko na lamang bagay nga sa'yo yung Christian, kasi nag-iwas malas ka, boss. Dahil para yung liga mas biyayaan, ikaw yung inalay niya sa Diyos! Galing! Kahit idaan ko pa to sa biro, alam kong nawawala na yung manhead. Kasi yung tinuturing mong pangulo ang kumakatawan sa nararamdaman mo na sakit. Di ba siya ang dahilan kung bakit ka nag-rap? Ika'y nagpadalos-dalos, tamang wala sa ayos. At parang kasabihan din halos na kung saan ka nagsimula, doon ka rin na matatapos. Tapos, tingin sa sarili siya si Zeus. Ganap na ganap sa dula-dulaan. Sa realidad, finalist na walang views, huwag kang magbulag-bulagan. Huwag mo sisihin yung presidente sa yung pagkukulang. Ikaw tong may utang, siya yung nagbigay pait. Tanga, ikaw yung mas lulutang dahil ang pag-iwan sa anak ay mas masakit sa magulang. Kung hindi ka lang sana nabulok sa pagiging hilaw, wala siyang excuse malamang. At kung sumubo ka sana ng ibang bitaw, siya mismo gumawa ng paraan. Ikaw lang tatanggap ng blame na natili kang out of range. Kaya tong MC na one-dimensional din nakalusot kay Dr. Strange. Alam kong naibigay mo na lahat, kaya masakit na wala ka pa sa ligang sinasamo. Parehas lang tayo. Ang pinagkaiba lang, good kid, may magagawa pa ako. Ano pa, ulit-ulit ba yung sakit? Tamang tumatak yung puntong to, na kahit isang angle lang nabuo ko ngayong round, nawasak ko mundo mo. Oo, wala ako sa flip top. At marahil, wala na nga rin yung hype. Pero isa lang pinagmamalaki ko, boss, na kahit uso na yung katana, na natili akong pilos. Ngayon, sino ang meta? Sige, ihain sa lamesa. Yung tibabala sa gaya nyo. Nasisiguraduhin kong lahat makakain ngayong bumalik na gana ko. Kasi yung muli kong Utang ina. So, another question. Ulitin ko yung question ko dun sa Blizzard versus Espero, tsaka dito sa umpisa ng review natin. Espero versus Pilos, kanino kayo? Tang ina. Kain ngayong bumalik na gana ko. Kasi yung huli kong talo, kontrobersyal. Yung mga tao sa boto na gimbal. Kaya kahit may pinagdadaanan para sa inyo, bumalik ako ng pedestal. Dahil sa Motus, si Pilos ay si Pilos, di na yan mabubura. At wala na akong pakisahurado pagkatao na humuhusga. At ngayong tapos na yung laban, boss, di ka nakikibuin yan, di ka na mentor niyan, tamang binuod ko na. Pero kung susubukan mo pa rin siyang kamayan, tandaan mo lang, pride na nga lang meron ka, nilumok mo pa. Grabe. Grabe, alam mo yon, speechless. Napanood ko to ng live. Yung lahat ng battle sa Tagpasan 4, napanood ko siya ng live, pero ngayong pinapanood ko siya dito sa YouTube, sa replay, ganun pa rin yung puwersa eh. Maraming nagsasabi na iba yung live, iba yung
yung replay. Yes, applicable yun. Hindi ko naman sinasabi na hindi. Pero dito sa part na to, yung buong battle or yung buong event na to, yung tatlong review natin sa Pedestal 3 dito sa Tagpasan 4, alam mo yun, kung paano ko siya napanood sa live, yun, ganun ko rin siya napanood ng ng replay. Lalo na itong Pilos. Grabe yun. Yung actually wala na masyadong explanation dun sa round 3 kasi si Pilos na mismo yung nag-explain nun. Parang dineliver na lang niya ng mas madiin yung pag-breakdown ni Pilos sa career, no? Sa career ni Good Kid na kinumpare, may comparison na Raffian, Manda, champion tsaka finalist, nasa flip top na, Charisma, Lux Artist, Charisma, mga champion at finalist din, nasa flip top na rin. Tapos Class G na champion, nasa flip top na rin, kaso yung finalist is nandito sa Motus. Yun yung pinaka punto ni Philo sa buong round 3 niya, and sinagasaan yung pagiging good kid, no? Yung pagiging good kid ni Good Kid sa Motus na hindi nga nakaangat sa flip top. So basically dun pa lang sobrang na breakdown na ni Philos yung pagkatao, yung pagiging rap battle or battle MC rather, yung pagiging battle MC ni Good Kid, diba? So wala na masyadong explanation doon. Sobrang kinatay na ni Philos yung round 3, no? Although sabi nga niya isang angulo lang yung nabuo niya sa round 3 pero wasak yung mundo. Yes, I agree talaga doon na sobrang pulido nun, sobrang pasok yun and masakit yun, yung mga real talk na yun, diba? So ayun, sobrang powerful pa rin. Tapos sabay nilapitan si Espero kasi yun na nga yung magiging laban. Sana makapunta ako kasi sa Sabado na yun. Tangina, ang ganda ng laban kasi, diba? Sobrang ganda ng laban kasi katana yun katana Casper tapos Espero Pilos Sana makapunta pero ayaw ata ng partner ko pumunta. Pero tignan natin, no? Tignan natin, sana makapunta. Gusto ko yun. Tignan natin. So ayun, Good Kid, pakinggan natin. Banat, Good Kid. Ang lakas! Pakamay na, boss! Oh, yan. Tapos na. Game! Game! Ito, comeback. Hanga ako sa sipag ng mga kasama mo. Sila'y ganado palagi. Dito sa Motus, grupong unknown patok. But sadly, yung solidong pengket, nahaluan ng kit-kit. Ba't to nasali? Kung may rankings ang unknown, di ka pasok sa top 3. What are you waiting for? Ang gawin mo, umalis. Wala ka sa top 3. Di ka mabangis. Nakakatawang si Supremo Andres. Pero hubad na katotohanan, ikaw yung topless. Alam ko, dapat ang nasa 4th Bonifacio na parang BGC. Sheesh! Kaso sa skills, ikaw yung Apolinaryo na lumpo ang disability. Tapos nung semi, kiniklaim mo pa, mala Steph Curry ka. Ulul, tirang sablay ka dyan. Huwag ka magbida. Paano ka naging step kung hakbang mo paralisa at pagiging Curry mo pabuhat pa sa iba? Kumbaga, sa basketball, mga bitaw mo malas. Wala sa hulog ang tira. Pinipilit palabas kanyan pagloob, mahina. Aba yung unknown, Warriors. Dito sa pedestal, antas palaging the best. Kayo ni Calix, Splash Brothers, na nagumukhang malakas dahil sa tres. Pwes, ngayong tour na, paalam at safe trip. Kasi tulad ni Calix, kay round 1 exit. Sige, bounce! Tone out labas mo! Wala akong pake kung Steph Curry ka sa ganto. Battle rap to Pilos, lilinawin ko lang sa'yo. Wala ditong puntos, mga tira mong malayo. Okay. Yung my day mo, nakita ko. Naglalaro ka sa basketball gym. Legit, diba? Yung my day mo, nakita ko. Naglalaro ka sa basketball gym. Lahat ng bitaw mo, baldog. Ang sarap mong sapukin. Tapos papogi pa. Pull up pagdaan sa screen. Feeling artista. Wala namang shooting.
Wala naman shooting, At kung okay? usapang boarding, ang tindi. Mo pumatay ng butike. Condolence. Pilos, di ka marunong umiskor. No offense. Walang bilang sa laro itong kalaban pointless tapos taas ng confidence. Galing nun. Hindi ka marunong umiscore, no offense. Angas. Pilos, di ka marunong umiskor. No offense. Walang bilang sa laro itong kalaban pointless tapos taas ng confidence. Masyadong trying hard. Sa dami mong napatay na butike, pwede ka nang i-draft sa Washington Lizard, gago. Puntos mo sa akin 0. Parang Arenas lang na jersey. Okay. Panay sablay, miss na miss. Muna kasi si Marjorie. Oh, shit. Speaking of Marjorie, alam mo bang sinadya niyang mapalayo? At ang mas masakit, masaya pa siya ngayong sa pangarap niya na palapit. Di mo na masasagip, pakiramdam niyang nanlalamig. Palubog na inyong relationship na parang Titanic. Kaya tong Jack, panay Jackal na lang upang maibsan ng init. Habang sa Canada, yung rose niya ang tinik, may iba ng taga-dilig. Pagsasama niyo yung akma dito sa matchup dahil agwat ng long distance, tagos sa damdamin kaya far. Distansya, ikay masyado nang iwan sa akin. At kung di mo na ako matansya, kasi malayo pagitan natin. At kung sasabihin mong ikaw ang mas may narating, subukang magbalik tanaw na lampasan ay tanawin. Paglalakbay mo ay sa disyerto na malakas pa yung hangin kasi wala kang tumatak na bakas sa buhangin. Hakbang na direksyon ay di mo kayang tuklasin. Halatang ligaw ka. Ito yung pinakamalakas na round ni Good Kid para sa akin. Solid to. Na sa mga dapat mong gawin sa pangkat ay sumalamin. Feel lost na yung dating. Kasi tinatahak mong daanan ay anon pa rin. Time, mag-ingat para sa laban ngayon. Strongest round ni Good Kid yung round 3. Nagustuhan ko yung yung mga cutwords niya, nagustuhan ko yung mga punto niya, nagustuhan ko yung mga jokes niya, especially yung dun sa nakita ko yung My Day mo. Natawa ko dun. Tapos Baldotes, legit 'di ba? Natawa kasi si Willis doon. Tapos yung pagdaan sa camera, feeling artista, wala namang shooting. So ang ganda ng double meaning niya doon. So yun, yung round 3 ni Good Kid, strongest round niya yun compare sa rounds 1 and 2 na sobrang naging flat, or sabihin natin may mga dragging moments, may mga dead air. Sa round 3, nagustuhan ko yung mga word plays, yung mga double meanings, yung approach, yung atake ni Good Kid. So for me, strongest round ni Good Kid to. Sayang kasi kung ganito yung pinakita ni Good Kid sa rounds 1 and 2, possible na sobrang dikit pa ng battle. Pero wala eh. Ibang klase yung Philos. Kitang-kita mo yung gutom, kitang-kita mo yung gusto niyang bumawi sa tournament, 'di ba? So it's a 10-9 for me. Kay Philos pa rin, kay Philos ko pa rin ibibigay. Even strongest round ni Good Kid itong round 3, para sa akin hindi pa rin yun enough para matalo niya yung round 3 ni Philos for him. So ayun, 30 to 25, I think. 8, 16 plus 9, so 20. 30 to 25, all 3 rounds kay Philos. Pero sabi ko nga, sobrang consistent ni Philos from round 1 to 3. Si Good Kid naman, rounds 1 and 2, same. Pero pagdating sa round 3, nag-iba yung naging siksik, diba? In other words, naging siksik. So, kung naging ganito yung performance niya sa rounds 1 and 2, possible na dumikit pa. Pero ayun, what's done is done. Strongest round ni Good Kid but not enough to beat Philos round 3. Yan. Motus Battle League, Tagpasan 4, Pedestal 3 eliminations. Magingay pa kayo isang beses para sa laban ngayon. Siyempre gusto kong pasalamatan lahat ng kasama natin ngayon, mga nakasuporta sa atin, sa mga nakasubscribe sa YouTube channel natin, mga nanonood online. Maraming salamat, 100,000 subscribers. Yeah. At gusto kong magpasalamat sa Branded sa pagpapahiram ng venue, kay Papa Benji, Hypebeat, Real Jokes, Black Manila, Egocentric, Unhinged, Papa Kels, yan, the 100%. Maraming salamat sa inyong lahat. Pero ang boto ng Urado, mag-a-advance sa round 2, 5-0, magingay para kay Philos. Shoutouts kay Good Kid. Shoutout kay Philos. Ayun, Good Kid, check yung mga tako sa Spotify.
papapin ko kay Kuya M-Size. Gusto ko lang magpasalamat kay Good Kid. Salamat sa laban. At Richard Apparel, Primo, Capitolio Cup, Kemison. Yeah. Okay. Therapist, Bostoy Music, lokalidad. So binoto ko sa Philos, all 3 rounds, malinis na malinis. Pero malakas din naman yung kay Good Kid, pero talagang masyadong handa si Philos, talagang tangin na yun ang comeback niya. Yo, sa Juan, binoto ko si Philos. Mas nagustuhan ko yung mga punto ni Philos kahit wala masyadong laro kaysa sa mga mas maraming laro si Good Kid, pero nakulangan ako sa kanya sa punto, parang hindi masyadong kumukonekta o Yes. yung mga laro ni Good Kid. So 2-3 binigay ko kay Philos. Kahit nag-step up yung medyo gitna ng round 3 ni Good Kid, hindi pa rin talaga kayang humabol. Oo, tama. Bigay ko boto kay Philos. It's Tacoma PH, Scene Zone, Rap Battles. Solid na laban. Kago si Antonym, naririnig ko yung pangalan ko kay Antonym eh. Shoutout kay Antonym. Clash para sa akin. All 3 rounds binigay ko kay Philos. Pero pinakadikit nilang round yung round 3. Malakas na Good Kid yun. Less starter din. Pero yun, all 3 rounds binigay ko kay Philos. Mas direkta, mas masakit yung mga punto. Yeah. Congrats Philos. Props Good Kid. Yo, Good Kid versus Philos. Tayo yung sa akin, para sa akin tayo yung round 1. Medyo overtime silang pareho. Shoutout kay Shanti Gian. Round 2, yun na, lumalabas na yung lamang ni Philos. Kasi ang mahirap mag-gets yung mga linya ni Good Kid. Pero kapag nahimay mo talaga, may talaga pa. Tsaka nawala pa siya dun. Tapos round 3 kay Philos talaga yun. Kala ko makakabawi na si Good Kid dahil sa mga jokes niya dun. Pero Philos. Da Vinci, kita-kita naman sobrang obvious nung battle. Although malakas din man yung pinakita na Good Kid, pero hindi siya para dun sa turno eh. Yes. So, ang laki ng shortcomings ni Good Kid pagdating sa preparation ng battle na yun. So talaki Philos, old Philos, pero tingin ko hindi pa rin yung todo na yun. Sana mas maganda sana kung nakatodo sila parehas ewan ko kung masyado lang akong apili para sa rounds nila, kasi syempre marami rin yung ako na-expect gawa ng main event sila, pero yun nga, all 3 rounds para kay Philos. Antonym, boto ko round 1 Philos. Ang vote ko ay 8.5 para kay Philos. Good Kid ay 8. Parehas naman silang overtime, dikit lang talaga. Round 2 tinabla ko, parehas naman silang overtime nun. Ang parehas na boto ko ay 9 sa kanilang parehas. Round 3 ang boto ko 9.5 para kay Philos at 8.5 para kay Good Kid. Yun, round 1 at round 3 para kay Philos. Okay. Round 2, tabla. Philos. Okay. So, ako all 3 rounds ko binoto. Sorry na medyo na-out-focus ako kasi pinapanood ko yung sarili ko dun sa ginagago ko ni Anthony siya nila Da Vinci. Shoutout sa dalawang to. So, ayan, pero napakinggan ko naman yung mga explanation ng judges. So, ayun, wala na natapos na pala natin yung first round. So, sasabihin ko sana next na re-reviewin natin is yung ganitong battle. Pero naalala ko, tapos na pala tayo sa first round ng tournament. So, we're waiting na lang sa Katana Casper, Espero Philos, tapos Vicente Quilan, tsaka Mirage Blazer. Yun ang inaantay natin. Pero mukhang matatagalan pa to. Pero sana, di ko alam kung makakapunta ako sa Sabado para sa quarters. Pero tignan natin kung makakapunta ako. Magandang laban yun eh. Sobrang gandang laban nun. So, ayun. Kita-kits tayo. Pero habang nag-aantay tayo ng second round ng Pedestal 3, Matira Mayaman muna, 6 Threat versus K-Ram. Isa yun sa mga gusto ko nang mapanood. Kaya kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.